Naaalala pa ni Jiro noong bata pa siya kung gaano kasaya ang kanyang pamilya. Palagi pa nga niyang nakakasama ang kanyang mga magulang na si Ana at Berto sa pagsisimba at sa mga kaganapan sa school na kinakailangan ng presensya ng mga magulang. Pero ang masayang alaalang yun ay unti-unting nagbago habang siya'y lumalaki. Palagi niyang nasasaksihan ang madalas na pag-aaway ng kanyang mga magulang. Palagi niyang nakikitang pinagbubuhatan ng kamay ng kanyang ama ang kanyang ina. Wala siyang magawa ng mga panahong yun dahil bata pa siya. Ano ba naman ang kayang magawa ng isang binatilyo para maipagtanggol ang kanyang kaawa-awang ina sa kamay ng kanyang galit na ama? Pero ngayon ay nasa unang taon na sa kolehiyo si Jiro. Habang dumaragdag ang kanyang edad ay dumaragdag din ang galit na nararamdaman niya para sa kanyang ama. Isang beses ay nadatnan niya na naman ang kanyang ina na umiiyak nang makauwi siya sa bahay galing sa eskwela. Pero iba ang sitwasyon noon kumpara sa mga nauna. Nang aakayin niya kasi ang kanyang ina ay hindi yun makatayo. Napuruhan ito sa binti na parang pinalo ng matigas na bagay. Ma, anong nangyari? Pinagbuhatan ka na naman ba ng kamay ni Papa? Hayaan mo na anak. Pagpasensyahan mo na lang ang papa mo. Hindi pwedeng palaging ganito, ma. Hindi na tama ang ganito. Mula sa kwarto ay narinig niya ang paghilik ng kanyang natutulog na ama. Doon na nagdilim ang paningin niya. Pinasok niya sa kwarto ang kanyang natutulog na ama at pinagsusuntok yun sa muka. Tila na alimpungatan naman ang kanyang amang isang dating pulis na ngayon ay opisyal na lamang ng isang security agency. Sa laki ng katawan nito ay isang sampal lamang ang binitawan nito sa kanyang muka at halos mahilo siya at hindi na makatayo. Wala kang modo. Kailan ka pa natutong lumaban? Ang akala mo siguro ay kaya mo na ako, no? Kaya ayokong magpipirma dito sa bahay kasama ninyo. Dali-daling naglagay ng mga gamit ang kanyang ama sa bag nito at umalis na naman ng bahay habang nagmumura. 2 linggo na ang nakalilipas pero hindi pa rin bumabalik sa kanilang bahay ang kanyang ama. Siya na lamang ang nag-aasikaso sa kanyang ina para mapabilis ang paggaling nito at makabalik na rin sa pagtatrabaho sa munisipyo. Makalipas nga ang 1 buwan ay umuwi ang kanyang ama. Nag-iwan lamang ito ng pera sa lamesa at mabilis ding umalis. Walang pansinan na nangyari. Tanging matatalim na titig lang ang ibinigay niya rito hanggang sa makalabas na yun ng bahay. Habang unti-unti na ang paggaling ng kanyang ina ay binuksan niya rito ang isang usapin na kung ano kaya kung ipakulong nila ang kanyang ama. Sa tingin niya kasi ay sumusobra na ito sa ginagawang pambubugbog sa kanyang ina. Iyon lang ang tanging paraan para maaganti rito nang hindi sila nito magagawang masaktan pa. Ma, kailangan na nating isumbong sa mga pulis si Papa. Hindi kasi pwede na palagi niya kayong sinasaktan at itinuturing na ibang tao. Natatakot ako na baka sa susunod, hindi lang pananakit ang gawin ito sa inyo. Baka mas sigit pa roon. Pero hindi sumang-ayon ang kanyang ina sa kanyang suhestyon. Ayon pa rito ay kaya raw nagkakaganon ng kanyang ama ay gusto pa raw nitong magkaanak pa at hindi raw kayang magbuntis ng kanyang ina kung kaya't ganoon na lamang ang pagkagalit nito. Pero ang sabi pa ng kanyang ina ay wala daw itong problema. Malusog daw ito at kaya pang magdalang tao. Iyon ang sabi ng doktor na sumuri sa kanya noon. Itinago nito sa kanyang ama ang katotohanan na ang kanyang ama talaga ang totoong wala ng kakayanan pa para makabuo. Ganoon naman pala may. Wala sa inyo ang diferensya kundi nasa kanya. Ang lakas pa ng loob niyang saktan kayo. Pangangatwiran ni Jiro na kung ano't ano pa man ang dahilan ay hindi na tama ang ginagawang pagbubuhat ng kamay ng kanyang ama sa ina nito. Kinumbinsi pa niya ang kanyang ina na ipagtapat na sa kanyang ama ang katotohanan na ito talaga ang may diferensya. Nang sa gayon ay makonsensya ito sa mga ginawa nito sa kanyang ina. Pero tumugon ng kanyang ina. Maaari daw na baka mas magalit pa ang kanyang ama kapag ginawa niya yun. Sabi pa nito ay kung gusto raw niyang gumanti sa kanyang ama ay makipagtulungan siya rito. Nagtataka naman siya kung anong tulong ang maibibigay niya rito para makaganti.
Kung gusto mo talagang malaman kung paano mo ko matutulungan makaganti anak ay halika at sumunod ka sa akin. Sa ganitong paraan ay hindi mo na kailangang maipagpisikalan sa papa mo. Hinila siya nito patungo sa kwarto. Sa isang iglap ay nagtanggal ito ng lahat ng sagabal. Naibunyag sa paningin niya ang magandang kalikasang tinataglay ng kanyang ina. Para pa rin itong dalaga. Napakaputi at napakakinis. Dahil nga sa siya lang naman ang nag-iisang anak nito ay hindi dumapa ang harap nun, na hanggang ngayon ay tayong-tayo pa rin. Ma, sa ganitong paraan ba? Tama ba itong gagawin natin? Hindi sumagot ang kanyang ina. Sa halip ay nilapitan siya nito at ito na ang tumulong sa kanya na alisin na rin ang lahat ng sagabal sa kanya. Sa pagkakataong yun ay wala nang maitago ang dalawa sa isa't isa. Pinagsaluhan nila ang isang masidhing tagpo na kailanman ay hindi nila dapat gawin. Isa iyon sa mga pinagbabawal na yugto na hindi dapat mangyari. Pero ganoon pa man ay kapwa sila masaya ng kanyang ina sa kanilang ginagawa. Pareho nilang pinakawalan ng paghingal at paghalinghing sa loob ng kwartong yun. Makailang beses nilang naabot ang dulo. Kapwa sila masaya nang matapos gawin ang ipinagbabawal na ritual. 2 linggo pa ang lumipas. At sa loob ng mga araw na yun ay araw-araw at paulit-ulit nilang ginagawa ng kanyang ina ang bagay na yun. Masaya si Jiro dahil nakikita niyang unti-unti nang umingiti ang kanyang ina sa araw-araw. Malayo sa mga panahong palagi itong malungkot dahil sa ginagawang pagbubuhat ng kamay ng kanyang ama rito. Ilang araw ang lumipas ay nagbalik sa kanilang bahay ang kanyang ama. Mabilis siyang tinanguan ng kanyang ina. Agad niya namang nakuha ang kung anong gustong sabihin nito. Mabilis siyang lumabas ng bahay at umalis. Nagmamadaling naligo si Ana. Nagbihis ng nakahahalinang damit at nagpabango. Tumabi ito sa asawa. Bagaman hindi na maganda ang pakikitungo nito sa kanya ay hindi pa rin ito makahindi kapag bagong paligo siya. Larawan kasi si Ana ng isang napakagandang babae. Napakakinis at napakaputi. Parang dalaga pa rin. Sa isang iglap ay pinagsaluhan ng mag-asawa ang isang sandali na parehong nakapagpapaligaya sa mga ito. Kinaumagahan ay umalis na naman ang kanyang asawa nang hindi man lang nagpapaalam. Isang buwan na namang hindi umuwi ang kanyang ama. Pero sa mga pagkakataong yun ay hindi na sila nakararamdam ng kalungkutang mag-ina. Araw-araw kasi nilang pinagsasaluhan ng isang bawal na ritual. Halos lahat ng sulok ng bahay nila ay pinagpuestuhan na nila ng kung ano-anong nais nilang gawin. Unti-unting lumubo ang tiyan ng kanyang ina at nang makabalik ang kanyang ama ay napansin nito yun. Sobrang tuwa nito. Niyakap pa nga nito ng mahigpit ang kanyang ina dahil sa nalaman. Araw-araw na rin itong umuwi sa bahay nila at kung ano-anong gamit na pangbata ang binibili. Isang beses ay nagpaalam ang kanyang ama na hindi raw muna uuwi ng 3 araw dahil may pupuntahan sa isang lugar sa Baguio para makipagbidding sa isang kumpanya roon. Malaking pera daw kasi ang komisyon nito kapag nakuha ng security agency nila ang pagtatao sa nasabing kumpanya. Oo anak, 3 araw ako mawawala. Ikaw na muna bahala sa mama mo ah. Masela ng kalagayan ng isang babaeng nagbubuntis. Kung kaya't wag na wag mo siyang papagurin. Habilin ng kanyang ama bago umalis. Masayang-masaya silang mag-ina dahil doon. Sa unang araw pa nga lang na wala ang kanyang ama ay pinagsaluhan na naman nilang mag-ina ang mga nakaw na sandali. Halos mabaliw na ang kanyang ina sa mga bagay na ginagawa niya rito. Sinubukan niya kasi rito ang lahat ng kanyang napapanood at iyon nga ang dahilan kung bakit halos hindi na nito malaman kung saan ibabaling ang ulo nito habang ginagawa niya ang mga bagay na yon. Paulit-ulit ang nangyayaring yon. Sa 3 araw ang nakatakdang araw ng pagbabalik ng kanyang ama. Subalit natokso pa rin silang gawin ang bagay na yon. Nasa kalagitnaan sila ng kaganapan nang biglang bumukas ang pinto sa sala. Narinig yun ng dalawa. Dali-dali nilang ibinalik ang kanilang mga sagabal para matakpan ng mga dapat takpan. Pagbukas ng pinto ng kwarto ng kanyang ama ay kitang-kita sila nito. Ang kanyang ina ay nakahiga sa kama. Siya naman ay nakaupo sa tabi nito at hinihimas ang tiyan nito.
at parang nananabik nang magkaroon ng kapatid. Pero ang totoo ay anak niya yun, ang sanggol na nasa sinapupunan ng kanyang ina. Todo ang pagkakangiti ng kanyang ama dahil sa eksenang nadatnan nito. Lumapit ito sa kanila at sabay silang niyakap. Sa tagpong yun ay pare-pareho silang nakadama ng kasiyahan. Isang perpekto at masayang pamilyang nagmamahalan.